Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po tayo? At ngayon po tayo po ay may panibagong topic. At kung ito po ay pag-aaralan po natin at patuloy na mararanasan po natin ito, magiging matibay ang pundasyon ng pananampalataya natin sa ating Diyos. At ngayon po, muli pag-aralan po natin ito pong 7 pundasyon ng pananampalataya. So, samahan niyo po ako sa hapon po na ito at minsan pa tayo po ay manalangin po muna. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus Lord, patuloy namin sa itinataas ang Rema Pills Bible Study na ito. Malakang kumilos sa aming kalagitnaan, sa online na ito, O Diyos. Patuloy na ikaw magsalita sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang mga spiritual eyes, spiritual ear ng bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa spiritual wisdom na nanggagaling sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So, ang sabi niya pong ganun dito, mga pundasyon ng pananampalataya. Dito po, number 1 ay yung God's sacrificial love. At kung ito po ay makikita po natin, pag-aaralan po natin, parang sasabihin natin ay basic. Pero katulad nga po ng mga sinasabi po sa atin itong mga nakakaraang live ng ating Pastor Boy na minsan yung mga basic ay nakakalimutan. So, kailangan ipaalala sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, dito po sa number 1 na pundasyon ng pananampalataya, God's sacrificial love. Ito po ay ginagamit natin sa pag-i-evangelize, even po sa mga services, sa mga Bible study. Ito po ay common verse na ginagamit po natin. So number 1, sabi niya po dito po sa John chapter 3 verse 16. Dito po sa English version, sabi niya dito, "For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life." Dito po sa Amplified Version, ang sabi niya po dito, "For God so loved the world." Yan, dito po sa Amplified Version, "For God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave His one and only begotten Son, so that whoever believes and trusts in Him," hindi lang tayo maniniwala, kundi magtitiwala tayo. Sabi niya dito, "as Savior, shall not perish, but have eternal life." Ang sabi niya po dito sa number 1, ito po yung God's sacrificial love. Ang isa po dito captures how God gave His only begotten Son to bring salvation through belief. Ito po ay ginagamit natin sa mga Bible study nga, sa mga soul winning, at even po sa mga services po natin, ito po ay nagagamit po natin. Amen po. Ang sabi niya po dito, ang John 3:16, ito po ay a selfless, a conditional, and redeeming love. Dito po, sabi niya po dito, the ultimate sacrifice, ang John 3:16. Ibig sabihin ng ultimate sacrifice, ito po yung dakilang sakripisyo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At kung hindi po namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong kaligtasan po ngayon. Amen po. At sabi niya pong ganun dito, the depth of God's love. Ito yung matindi at lalim ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At kung matututunan po natin ito, at hindi po natin babiliwalain itong John 3:16 na lagi nating nababanggit, kabisado po natin ito. Pero alin niyo po, isang sinasabi niya po dito, the depth of God's love, He was willing to give up His only Son so that we wouldn't suffer spiritually but instead have eternal life.
Isang dahilan kung bakit po napako ang ating Panginoong Hesus para hindi po tayo mag-suffer dun sa spiritual death na sinasabi ng Biblia, walang iba kundi sa lugar ng impyerno. At ang sabi niya nga pong ganun dito, yung word na so, dito po sa Greek word, ito po yung tinatawag na hostos. It emphasizes the manner and intensity of God's love. Ito yung tindi, yung lalim, yung lawak ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At yung pag-ibig na tinutukoy niya po dito, hindi po ito yung passion sa tao, kundi ito po yung tinatawag na agapao or agape. Ibig sabihin, unconditional, sacrificial love that acts in the best interest of the one love. So, yung John 3:16 po, lagi po natin itong naririnig, lagi po natin itong nababanggit, kahit po ang mga bata ay kabisado po ito. Amen po. Pero ano nga ba ang isang ine-emphasize ng John 3:16? Sa buhay nating mga Kristiyano, sa ating pong nakakilala na, at ano nga ba yung magiging impact nito sa mga taong nakakarinig. Ang sabi niya po dito sa topic po natin, ito po yung mga pundasyon ng pananampalataya na kung ma-experience lang natin, malalaman lang po natin, pag-aaralan lang natin yung sacrificial love ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, ma-appreciate po natin yung pagkapako ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po. At nandun yung tunay na pag-surrender, nandun yung tunay na pagsuko ng buhay natin sa Panginoong Hesus. At hindi po ito mababaliwala kung ito po ay talagang pag-aaralan po natin. Amen po. At ang sabi niya pong gano'n dito, ibig sabihin po ng believe or have faith dito po sa Greek ay pisteyon. Ibig sabihin po, it means continuous. Ibig sabihin pala ng pagtanggap natin sa Panginoon, yung pagtitiwala o yung pananampalataya natin sa Kanya ay hindi lang ito isang beses lang tayo mananampalataya, kundi continuous, active, and deep trust in Jesus. Amen po. At ang sabi niya pong gano'n dito, pagpapatuloy na aktibo ng pananampalataya, pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesus. At isang sinasabi niya po dito sa John 3:16, ito po yung lalim at yung lawak ng pag-ibig ng Diyos, hindi lang sa isang tao, kundi sa ating pong mga tao. Kaya nga sabi niya dito, God loved the world. Hindi lang po ito sa isang tao tinutukoy, kundi buong mundo, tayo pong lahat. At kung tayo po ay patuloy na sasampalataya, patuloy na pag-aaralan natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus, magiging malalim yung pundasyon ng pananampalataya po natin sa Kanya. At maa-appreciate po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po. At ang sabi niya nga pong gano'n dito, God's only entrance requirements are repentance and rebirth. Gusto ng Diyos na magkaroon po tayo ng tunay na pagrepent, pagsisisi sa mga kasalanan natin, at yung paglapit po natin sa Kanya, at yung tunay ng pagbabago ng buhay po natin. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na sa Panginoong Hesus ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, kundi siya ay bago na. Amen po. So, nababago ang buhay natin, nagkakaroon ng pagbabago yung ugali natin, nagkakaroon ng changes yung buhay natin kasi ang Diyos po ay buhay at nagbabago siya ng buhay po natin. Amen po. So, pangalawang pundasyon ng pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, sabi niya po dito sa John chapter 1 verse 1, sabi niya pong gano'n dito, expresses the incarnation, the eternal word, who is God entered humanity as Jesus. Dito po sa John chapter 1 verse 1 sa MBB version, nang pasimula, naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos.
At binigyan po ito ng linaw sa John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita, namuhay kasama namin. Ito po yung time nila Apostol Pablo na sila mismo ay na-witness nila, nakita nila, dalawang mata nila, nakita nila na nakasama nila mismo ang salita, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang sabi nga dito, nakita namin ang kaluwalhatian niya bilang kaisa-isang anak ng Ama, puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Ang ibig sabihin po ng logos, ito po yung Greek word na logos, ito po yung salita na sinasabi niya po dito. Ang sabi niya po dito, which was a term used in ancient philosophy to signify divine reason. May dahilan kung bakit sinabi lang yung word na salita. Ang sabi niya pong ganoon dito, structure and order. This choice helped Jewish and Greek audiences para mas lalo po nilang maintindihan ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus noong mga time po na ito. Ang sabi niya nga dito, understand Jesus as God's ultimate message and creative power. Kung paano makita, maintindihan nila yung laki at lawak ng pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus noong mga panahon po na ito. At ang sabi niya nga pong ganun dito po sa John chapter 1 verse 1, ang isang pinupoint po dito ay yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Ine-emphasize po dito ni Apostle John dito po sa John chapter 1 verse 1 at sa kabuuan po ng Juan. Sabi niya po dito, to show that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that all who believe in Him will have eternal life. So, iyan po ang isang purpose kung bakit po sinulat ang Book of John. Para i-emphasize kung gaano kalawak, kung gaano kadakila, at mismo ang Panginoong Hesus ay bumaba dito sa lupa. Nakisama sa mga tao, nakipamuhay sa ating mga tao in order na mas maintindihan natin yung lawak, yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po. Alam niyo po, may kwento lang po ako sa inyo saglit, isang illustration. Alam ko po, lahat tayo, alam na natin yung kwento po na ito. Sa ibang bansa po kasi meron po doon tulay na pwedeng daanan ng tren at pwede ring daanan ng barko. So, double purpose po siya. At meron pong tinatawag po doon na bridge master. Siya po yung nag-ooperate ng tulay po na ito. At dinala niya po yung nag-iisa niyang anak na lalaki doon po sa kanyang opisina. At ito pong bata ay naglalaro or namimingwit po siya ng mga isda doon sa pangpang. At ngayon po may paparating po na barko. Ang ginawa ng tatay po na ito ay binaba niya yung breaker upang yung tulay ay umangat at maghiwalay po ito. So nakadaan po yung barko. Ito po ay naka-steady lang na nakataas. At ngayon po, dahil sa wala pa naman pong tren na dumadaan, naka-steady lang po ito na nakataas. At ngayon po, ito pong tatay, chinek niya yung mga makina kung ito po ba ay may langis. Ngayon, napansin ng bata dun sa kalayuan ay may makapal na usok. Ibig sabihin, may paparating na tren. At ngayon po, nag-try siyang tawagin yung tatay niya. Ang problema nga lang, hindi po siya naririnig ng tatay niya. Ang ginawa po ng bata po na ito, pumunta siya doon sa manual switch o doon sa manual breaker. Ang ginawa po niya, hinila-hila niya ito. Yun nga lang, sa kasamaang palad, dahilan niya sa dala ng kabataan niya, bata po siya, siya po yung nahila ng breaker. Nakita ng tatay yung pagkakahulog ng bata po na ito. At ngayon po, paparating na yung tren. Ang problema, nakataas pa po yung tulay. So, sa madaling salita, yung tatay po na ito ay nagdalawang isip siya kung ibababa niya ba yung tulay. Kasi pag binaba niya ito, possible na mamatay po yung anak niya. Pero kung hindi naman, marami mga taong mamamatay dun sa tren. Pero alam niyo po, paikliin ko po yung kwento.
ito pong tatay po na ito ay pikit mata na ibinaba yung breaker at nagdugtong po yung tulay, nakadaan po ito ng maayos at sa madaling salita po, naligtas po yung mga tao na nasa tren. At ito pong mga tao, hindi nila alam na may nagsakripisyo ng buhay para sila ay maligtas. Hindi nila alam na may nag-alay ng buhay para hindi sila mapahamak. At yung mga tao po na nasa tren, sa madaling salita, yung mga tao may mga kanya-kanyang kasalanan na ginagawa. At makikita po dun sa kwento po na yun na nakita lang nila yung tatay na umiiyak pero hindi nila alam na may nagsakripisyo ng buhay. At ang isang pinupoint po ng kwento po na yun, si Jesus po ang naging tulay para tayo po ay maligtas, magkaroon ng kaligtasan po ngayon. At isang sinasabi niya po dito sa pinag-aaralan po natin na ito po yung mga pundasyon ng pananampalataya natin at kung pag-aaralan at ma-appreciate lang po natin, mas maiintindihan po natin yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi natin iiwan ang gawain ng Panginoon kasi naranasan at naramdaman natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po. So, ganun po tayo ka-precious, ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Imaginein po natin, iniwan niya ang kalangitan, bumaba siya dito sa lupa para mas lalo natin maintindihan yung ibig sabihin ng pag-ibig. At yung pag-ibig po ay, ito po ay nakakapagligtas. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakakapag-renew, nakakapag-restore ng relasyon po sa ating Diyos. So sa bawat isa po sa atin, patuloy na mas palalimin pa po natin ang ating pundasyon sa ating Panginoong Hesus. Mas lalo pang palalimin natin yung pagkakilala natin sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita niya. Amen po. So maraming salamat po ulit at patuloy na mag-iingat po tayo. Tinanyayan ko po ang bawat isa, tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy namin ina-appreciate ang kabutihan mo, ang sakripisyo na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mo, Diyos, na patuloy kaming maging matatag, maging malalim pa ang pundasyon ng pananampalataya namin sa iyo, upang sa ganun, Panginoon, anumang mga darating na problema sa amin, ang mga salita mo ang siyang pangahawakan namin, O Diyos. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Patuloy na pagpalain mo ang bawat makikinig at patuloy na makikinig pa ng live na ito, O Diyos. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat at magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Ingat po tayo.